mabilis itong lumalapit. Mula sa 870 kilometro ngayong umaga, ang low pressure area ay ngayon ay nasa 705 kilometro na lamang sa silangan ng Surigao City ngayong hapon. Sa loob lamang ng 12 oras, ang sistema ay lumalapit ng halos 185 kilometro. At ang pinakamapansinang bagong development ngayong hapon ay ang pagpalawak ng epekto ng DI patungo sa Catanduanes, Albay at Sorsogon. Nangangahulugang ang throw ng sistema ay nagsisimula ng umabot sa mas malapit na bahagi ng ating bansa. At bukas, ang buwan ay magiging 100% puno. Isang full moon sa gitna ng isang lumalalapit na weather system. Magandang hapon mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng hapon nitong linggo, ika-28 ng Hunyo 2026. At ngayong hapon, mayroon kaming mga kritikal na bagong impormasyon na nagpapakita ng mabilis na paggalaw ng low pressure area patungo sa ating bansa at ang nagpapalawak na epekto nito sa maraming bahagi ng ating arkipelago. Simulan natin sa pinakabagong status ng low pressure area. Simula alas 3 ng hapon ngayong araw, ang low pressure area ay tinatantya ng Pag-asa sa 705 kilometro sa silangan ng Surigao City, Surigao del Norte, nakalagay sa 10.3 degrees Hilaga, 131.9 degrees silangan. Ito ay isang dramatic na pagbabago mula sa 870 kilometro ngayong umaga. Ang sistema ay mabilis na gumagalaw patungo sa ating bansa, at ang bilis ng paggalaw nito ngayong araw ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ng marami. Ang pinakamakabuluhang bagong development ngayong hapon ay ang pagdaragdag ng Catanduanes, Albay, at Sorsogon sa listahan ng mga lugar na apektado ng DI. Kahapon at ngayong umaga, ang epekto ng sistema ay limitado sa Eastern Visayas, Caraga, at Davao Region. Ngayong hapon, ang throw ng DI ay nagsisimula ng umabot sa Bicol Region, partikular ang Catanduanes, Albay, at Sorsogon. Ito ay nagpapakita na ang sistema ay hindi lamang gumagalaw ng mabilis patungo sa ating bansa, kundi pinalawak din ng kanyang coverage sa mas maraming lugar ngayong hapon. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong hapon. Para sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Catanduanes, Albay, at Sorsogon, ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat dahil sa ley. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Para sa lahat ng mga residente ng Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Catanduanes, Albay, at Sorsogon, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw at seryoso. Ang inyong lugar ay nasa direktang epekto ng DI ngayong hapon, at ang scattered rains at thunderstorms ay nagdadala ng tunay na banta ng flash floods at landslides. Ang mga residente ng Catanduanes, Albay, at Sorsogon, ang mensahe ay espesyal para sa inyo ngayong hapon. Ang inyong lugar ay bagong kasama sa listahan ngayong hapon, nangangahulugang ang epekto ng DI ay nagsisimula ng maramdaman sa inyong lugar. Manatiling napakamapagmatsyag sa buong gabi at huwag mag-atubiling lumipat sa mas ligtas na lugar kung kinakailangan. Para sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, at Palawan, ang maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat ay inaasahan dahil sa southwest monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Ang southwest monsoon ay nananatiling aktibo sa western section ng Luzon ngayong hapon, katulad ng kahapon at ngayong umaga. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Para sa Metro Manila, ang mabilis na paggalaw ng DI patungo sa ating bansa ay nagpapataas ng posibilidad ng mas malakas na ulan sa ating lungsod sa mga darating na araw. Manatiling alerto at regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng Pag-asa. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong hapon, para sa Luzon, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog kanluran patungo sa timog silangan, na may coastal waters na slight hanggang moderate at umabot sa 0.6 hanggang 2.1 metro. Para sa Visayas at Eastern section ng Mindanao,
Ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Hilagaang Silangan patungo sa Hilagang Kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.5 metro. Pansinin ang pagbabago sa wind direction sa Visayas at Eastern Mindanao mula sa southwesterly ng nakaraang ilang araw patungo sa northeasterly hanggang northwesterly ngayong hapon. Isang malinaw na senyals ng growing influence ng VE sa atmospheric circulation ng ating rehiyon. Para sa natitirang Mindanao, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog kanluran patungo sa kanluran na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa Visayas at Eastern Mindanao, kung saan ang coastal waters ay umabot na sa 1.5 metro at ang wind direction ay nagbabago dahil sa VE, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw. Mag-ingat at regular na suriin ang mga weather updates bago maglayag ngayong gabi. Para sa temperatura at halumigmig ngayong hapon, ang pinakamababang temperatura ay 25.5 degrees Celsius na naitala ngayong alas 6 ng umaga, at ang pinakamataas ay 32.7 degrees Celsius na naitala ngayong alas 2 ng hapon. Ang pinakamababang relative humidity ay 54% ngayong alas 2 ng hapon, at ang pinakamataas ay 71% ngayong alas 5 ng umaga. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila bukas, ang araw ay sisikat ng alas 5 at 30 minuto at lulubog ng alas 6 at 29 na minuto. Ang buwan ay sisikat ng alas 6 at 4 na minuto ng hapon bukas at lulubog ng alas 4 at 32 minuto ng madaling araw. Ang illumination ng buwan bukas ay 100%. Full moon bukas. Ang pinakamataas na tidal activity ng buwan ay mangyayari bukas, at kasabay ng mabilis na lumalapit na diye at ng aktibong habagat. Ang coastal flooding risk sa maraming baybayin ng ating bansa ngayong gabi at bukas ay mas mataas kaysa sa normal. Ngayon, isang final comprehensive assessment ng ating weather situation ngayong hapon. Ang IE ay mabilis na lumalapit, nagpalawak ng kanyang coverage sa Catanduanes, Albay, at Sorsogon ngayong hapon, at ang full moon bukas ay nagdadagdag ng mas mataas na tidal activity sa ating mga baybayin. Ang kombinasyon ng tatlong factors na ito ay nagdadala ng mas mataas na weather risk para sa maraming komunidad sa ating bansa ngayong gabi at bukas. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa Eastern Visayas, Bicol Region, Caraga, Davao Region, at sa buong bansa, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw at urgent. Tiyakin na ang lahat ng inyong preparedness mechanisms ay fully activated. Tiyakin na ang inyong mga coastal communities ay may babala tungkol sa mas mataas na tidal activity bukas dahil sa full moon. Tiyakin na ang inyong early warning systems ay fully operational. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay may malinaw na impormasyon tungkol sa lahat ng weather threats ngayong gabi at bukas. Ang susunod na weather update ay ilalabas bukas ng alas 4 ng umaga. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang IE ay mabilis na lumalapit. Ang full moon ay bukas. At ang ating bansa ay kailangang maging handa ngayong gabi. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang hapon at maingat sa lahat.